Kung ang isang tao ay hindi nalalaman ang kanyang mga dahilan na handang ikamatay, hindi siya karapat-dapat mabuhay. Dahil ang takot sa kamatayan ay sumusunod sa takot sa buhay. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan nang isinilang sa karangyaan at hindi man lang naapektuhan ng dakilang depresyon na ipinaghirap ng mundo. Ngunit sa panahon ng pumutok ang digmaan, hindi nagdalawang isip na tumugon sa panawagan ng kanyang bayan kahit pa ang katumbas nito'y walang hanggang kahirapan at pagbubuwis ng buhay. Sumabak sa di mabilang na labanan at maraming beses dinaya si kamatayan. Ngunit merong isang natatanging ganap sa kanyang buhay na mas higit pang nakakatakot kaysa kamatayan. Ang kwento ng pagtakas mula sa pagkakagisa ng mga kalaban. George H.W. Bush, ang presidenteng muntika ng kainin ng buhay at pagpiestahan ng mga Hapones. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Ang kakaiba at kakilakilabot na karanasan ni Pangulong George H.W. Bush noong ikalawang digmaang pandaigdig ay nalihim sa loob ng mahabang panahon hanggang sa maitala ang aklat na pinamagatang Flyboys: A True Story of Courage noong taong 2003. Si George Herbert Walker Bush sa totoong buhay ay isinilang noong taong 1924. Siya ay nagmula sa napakayamang pamilya at hindi man lang naapektuhan ng lumaganap ang matinding depresyon sa Amerika kung saan milyon-milyong katao ang namatay dahil sa kahirapan noong dekada 30. Aktibo din ang batang si Bush sa mga paaralang kanyang pinasukan at siya ay naging pinuno ng mga samahan ng kabataan, humawak ng iba't ibang pwesto sa mga organisasyong pampaaralan, naging captain ball ng mga sports gaya ng soccer at baseball teams at kung ano-ano pa. Ikapito ng Disyembre taong 1941 noong inatake ng mga Hapones ang Pearl Harbor sa Hawaii. 17 anyos pa lang si Bush noong mga panahon na yun nang tumalima siya sa panawagan ng kanyang bayan. Dahil underage ay nagpatala siya sa hanay ng US Navy bilang reserve at pagkatapos ng higit isang taon na training, si Bush ay naging isa sa pinakabatang piloto ng Navy na may bansag na skin dahil na rin sa kanyang payat na pangangatawan. Ang pilotong bata na si Bush ay naging bahagi naman ng isang squadron ng mga torpedo bombers na naka-assign sa USS San Jacinto na isang aircraft carrier. Tagsibol ng taong 1944 nang magsimula siyang sumabak sa mga misyon